Nakakita ka na ba ng pinalad na pusa? Hindi man ito tumitingin sa dinaraanan pero may naglalatag ng landas para dito. Kahit mahulog mula sa taas, may punong maswerte na sumasalo sa kanya. Ngunit sa kabaligtarang dulo ng swerte, naroon si Ana, ang reyna ng malas. Wala pa siyang naranasang maswerteng araw sa buong buhay niya. Pagkagising pa lang niya, may mga tuyong daong pumapasok sa kanyang silid. Sa pagtatangka niyang isara ang bintana, nawalan siya ng balanse, bumagsak sa kama, at napatalon papasok ng aparador. Laging may nawawalang medyas. Kapag siya'y naliligo, nakakandado siya sa banyo. Ginamit niya ang toothpaste para maitulak ang mop pero nalaglag naman ang doorknob. Pagkabukas ng pinto, mas matindi pa ang naghihintay. Maging ang pagkain ng almusal ay tila isang laban. Sa sandaling pinahiran niya ng palaman ng tinapay, naganap ang kapahamakan. Nang abutin niya ang tissue, napunit ito. Sa pangalawang subok, buong rolyo ang nahila. Sa wakas, nakaalis din siya papuntang trabaho pero nadatnan niyang flat ang gulong ng bisikleta. Sa pagtangkang i-pump ito, nabali ang pump. Buti na lang, may naisip siyang matalinong paraan. Sa wakas, nakaabot siya sa oras. Pero habang inaayos ang mga paninda, napulupot siya sa stand. Nang subukang ayusin ang tape, naging magulo lalo ang lugar. Hindi man lang siya makapagsulat ng maayos. Pagkatapos ng mahabang araw, gusto niyang kumain pero puno lahat ng upuan. Sa kawalan ng pagpipilian, umupo siya sa gilid ng daan. Biglang lumapit ang isang maliit na itim na kuting. Ibinahagi ni Ana ang kalahati ng natitira niyang tinapay. Habang pinapanood ang kuting na sabik na kumain, ikinwento ni Ana ang kanyang mga hinaing. Bigla na lang tumakbo ang kuting at kinagat ang tinapay. Nagpaalam na lang si Ana dito. Sa sandaling iyon, may napansin siyang barya sa lupa. Pinulot niya ito at inilagay sa kanyang bulsa. Hindi niya alam na ang baryang ito ang magpapabago sa kanyang kapalaran. Kinabukasan, nang magsimulang pumasok ang mga dahon, kusa nang nagsara ang bintana. Sa pagtiklop niya ng medyas, pareho ang nakuha niyang pares. Dahil sa kakaibang pangyayari, naalala niya ang gintong barya at nagpasya siyang subukan ito. Hawak ang barya sa kaliwang kamay, binitawan niya ang tinapay gamit ang kanan, at lumapag itong may palaman sa itaas. Inalis niya ang barya at sinubukang muli, tumama ang tinapay sa kanyang mukha. Hindi makapaniwala si Ana. Muli niyang sinubukan, at kahit paano niya ihagis ang tinapay, laging palaman ang nasa ibabaw. Parang may mahikang gumagabay, ang mga plato ay kusang lumulundag sa lababo, at ang tinapay ay eksaktong napupunta sa kanyang kamay. Dahil sa swerteng dulot ng barya, umangat ang buhay ni Ana. Wala na siyang inaabutang traffic light sa biyahe, mabilis niyang natatapos ang trabaho, at hindi na siya napupulupot sa stand. Kaya na rin niyang sipay ng mga paninda sa tamang pwesto, at hindi na kailanman pumila sa banyo. Ngunit isang araw, nahulog niya ang swerteng barya sa inidoro, isang sensor-activated na inidoro. Kinailangang umakyat siya sa railing at yumuko para kunin ito. Sa pag-abot niya sa barya, may patak ng pawis na bumagsak at lahat ay bumalik sa dati. Bumalik siya sa kanto kung saan niya unang nakita ang barya. Biglang muling lumitaw ang itim na kuting. Nang malaman ng kuting na nawala ni Ana ang barya, bigla itong nagalit at nagsalita ng wikang tao. Gulat na gulat si Ana. Nang silipin niya ang kwelyo ng kuting, may nakita siyang kaparehong disenyo tulad ng nasa gintong barya. Sa huli, nalaman niyang pag-aari pala ng kuting ang barya. Nakiusap si Ana na bigyan siya ng isa pa, ngunit tumalikod lang ang kuting at biglang tumakbo palayo.